balls, then isa ka at itong shadean para medyo effective. In color black balls. So natay duha ka black balls. Then napod tay tulo ka white balls. So muna ang nasa tuang box. So karon kay mao man nasa tong box, sa first event magbunot daw ta og isa ka bola. That's event A. And ang probability ng event A mo occur is black ball is drawn is pila ka buok pwede black, pila ka buok black duha, then divided by pila ka buok tanan bola 5, which is 2/5. And since pag humanga to og bunot ang atong giuli, wala nang usab ang atuang system, mao ra gihapon. So ang probability nga pag sunod bunot, ang probability nga black 2 lang gihapon, 2/5. Mao nga ang answer is 4/25 kung replacement with replacement. Pero kung wala giuli ang bola nga gibunot, ang answer is 2/5 times pag sunod nga bunot dili naman siya 2/5 gihapon kay wala man giuli ning black ball, meaning ang nabilin isa na lang ka black ug tulo ka white. So 1/4 probability nga mahitabo ang event B given nga ang event A nahitabo na. So 1/4 na lang kay wa man nakuha naman ang black dang sa event A. I hope kung naglibog man, hope masabtan na kadugayan. Example 5. A class has 8 boys and 15 girls. If 3 students are selected at random from the class, what is the probability that they are all boys? Okay? Meaning ani, pila man ka events? Kapila man ta mo pili? Katulo. A. Boys chosen. B. Another boys chosen. C. Another boys chosen. So therefore ang probability, so kaning nga event unsa man ni siya, dependent or independent. Namili ka og tulo ka lalaki. Isa-isa ba nimo pagpili din gibalik nimo ang isa? Dili. Tulo ka estudyante, kuhaon nimo silang tulo. Meaning di na nimo iuli sa balik sa grupo. Meaning A, pagkuha mo sa A, bilhin na lang ang A, kuha na po sa B, bilhin na ang B, C, kuha na po ka. Di nimo ibalik dito pili-pili kag balik og tao. Tulo ka estudyante, meaning without repetition. So ang kaning nga event is dependent. Nasabtan. Okay? So kana siya nga probability ng event A, event B, ug event C mo occur is equal to probability that event A mo occur times probability that of event B occurring given that event A already occurs times probability that event C occur given that A and B already occur. Kung maglibog bitaw dani, atong hibawaan lang, ato lang induman ang fundamental counting principle. Tulo ka events. Lang, simple lang. Event A. What is the probability ng event A may tabo? Pila ka book boys? 8. Pila ka book tanan estudyante? Take note nga ang ato ang sample space dani kay pila ka book sulod? 8 plus 15 ka book. Kay dili man tanan mang estudyante mong kuan. So 8 plus 15 that is 23.
23 ang ato ang n or ang atong sample space. 23 kabuok. 8 over 23. Mo ang probability nga event A mo occur. Event B mo occur, another boy is chosen. Meaning, instead of 8 na lang kabuok tao, 8 kabuok lalaki, nakuha naman ang lalaki sa event A, isa na lalaki nakuha na, 7 na lang kabuok ang nabilin nga lalaki. Then, pila kabuok nabilin sa estudyante tanan? Instead of 23, 22 na lang kabuok nabilin. I hope nakuha. Okay, pagkuha na nimo sa isa ka lalaki, so we start with sagana man gud pugayan ni. Ato ning i-draw nga box. Primero natay 8 kabuk boys, 15 kabuk girls. Primero atong pagbunot ang probability nga ang boys sa kaboy makuha 8 over 23 tanan. Since nakuha na ang isa ka boy, 7 na lang kabuk ang boys na bilin. So ang probability nga pag sunod na tong pili, boy gawon ang makuha 7 over 22. 22 kay 22 tanan kabuk tao. Then ang third is nakuha naman ang isa pag yun sa nabilin, 6 na lang kabuk lalaki. 6 over 21. Take note nga nakagamay ang denominator kay nakagamay naman ang kay nang hitabo naman ang event A, B. So, bale, mibawaan ninyo kung ang event dependent or independent kung naka-apekto ang denominator ga change. In this case, A times 7 times 6. Okay, times mo na sa tanan, then naka-answer nga makuha. And mauna siya ang probability. That's the probability that they're all boys. So, this event is dependent kay, of course, kung nagkuha kag tulo ka estudyante, pagkuha na mo sa isa, di na nimo ibalik para magkuha na pagkaglaing nga estudyante. So, kuha na mo isa, kuha na pag isa, kuha na pag isa. So, without replacement. So, dependent siya nga event. Kung maglibog ang memorize nga formula, di na kailangan na memorize. I-times lang nimo. Gamitan nimo parehara sa fundamental accounting principle. Ang isa ka event mahitabo 8 over 23 ang probability, ang isa kay 7 over 22, ang isa kay 6 over 21. Bahala pag walay formula, basta i-times lang nimo. Manduman lang nimo nga mag-change ang denominator, then ang numerator pod mag-change. Okay. What if we'll try to change the problem? What if we'll say that, what if the probability that all girls are chosen. So, kung girls ang mapili, so ang probability ana nga ang mapili kay girls kay 15 over 23 times 14 over 23 times 13 over 23. So, mura siya og fundamental accounting principle. Event A, probability nga may tabo ang event A, times probability nga may tabo event B, times probability nga may tabo event C. Take note na lang unsaon pagkuha sa probability. Bantayan nimo nga mag-change ang denominator. Oh no, tawad din na sa na ko. 14 dapat over 22 over 21. I hope na nasabtan lang at this point. Bahalag dili kayo klaro, then by doing it yourself, so mag-solve ang tawag libro, mag-practice og solve. I hope makuha lang kadugayan. That's it. Thank you.